tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking dagok ang hinarap ng Russia sa Black Sea matapos kumpirmahin ang paglubog ng isa sa mga barko nito dahil sa pag-atake ng Ukraine. Gumamit ang mga puwersang Ukrainian ng makabagong teknolohiya upang isagawa ang operasyong ito na nagdulot ng matinding pinsala sa sistemang logistical ng Moscow sa rehiyon. Ipinapakita ng pangyayaring ito ang lumalakas na kakayahan ng Ukraine na labanan ng puwersang pandagat ng Russia kahit wala itong malaking hukbong dagat. Ang lumubog na barko ay kinilalang Yanina, isang cargo vessel na pagmamay-ari ng Rosatom, ang dambuhalang kumpanya ng enerhiyang nukleyar ng pamahalaang Ruso. May bigat na mahigit 100,000 tonelada, ang Yanina ay isa umano sa mga pangunahing barkong naghahatid ng mga supply para sa mga operasyon ng Russia sa labas ng bansa. Ang pag-atake sa barkong ito ay direktang tumama sa interes ng Estado ng Russia sa gitna ng nagpapatuloy na labanan. Ayon sa mga ulat, 2 unmanned surface vessel o mga sasakyang pandagat na walang sakay na tauhan ang ginamit ng Ukraine sa mapangahas na pagsalakay na ito. Mabilis at tahimik na lumapit ang mga drone sa barko bago pinasabog ang kanilang mga kargamentong pampasabog sa tagiliran nito. Ipinapakita ng tagumpay ng operasyong ito kung paano patuloy na binabago ng makabagong teknolohiya ng drone ang takbo ng digmaan sa Black Sea. Kinumpirma mismo ni Alexei Likhachev, pinuno ng Rosatom, ang insidente sa isang opisyal na pahayag sa media. Ayon sa kaniya, naglalayag ang barko sa Black Sea nang maganap ang mapanirang pag-atake ng Ukraine. Bagamat kinondena ng Moscow ang ginawa ng Ukraine, ipinapakita ng insidente na maging ang mga barkong pagmamay-ari ng Estado ay maari ng maging target sa mahahalagang daan ng pandagat. Maring tinuligsan ni Likhachev ang insidente at tinawag itong isang uri ng panunulisan sa dagat na wala umanong batayan sa batas. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang pag-atake sa mga sibilyang barko naghahatid ng pang-araw-araw na pangangailangan ay labag sa mga batas ng internasyonal na paglalayag. Ang ganitong pahayag mula sa Russia ay tila naglalayong makakuha ng simpatiya at suporta mula sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng matinding pinsala at paglubog ng barko, iniulat ng Rosatom na ligtas ang lahat ng 17 miyembro ng tripulante. May kargang mga frozen na pagkain at materyales sa konstruksyon ang barko nang salakayin ito ng mga drone. Ang kaligtasan ng mga tripulante ang itinuturing na nag-iisang magandang balita sa gitna ng insidenteng nagdulot ng malaking pagkalugi sa Russia. Samantala, kinumpirma naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang matagumpay na operasyon sa pamamagitan ng isang post sa platform na X. Ipinahayag niya ang kaniyang paghanga sa katapangan at kahusayan ng kanilang mga sundalo. Ayon kay Zelensky, ang paglubog ng Yanina ay isang malinaw na mensaheng hindi hahayaan ng Ukraine na maghari ang Russia sa mga katubigang nakapaligid sa kanilang bansa. Pinasalamatan din ng Pangulo ng Ukraine ang katumpakan at kahusayan ng kanilang mga puwersang pandepensa na nagsagawa ng operasyon sa gitna ng gabi. Sinabi niyang ang tagumpay na ito ay patunay na patuloy na lumalakas at nagiging mas epektibo ang depensa ng bansa laban sa agresyon ng Russia. Ang bawat matagumpay na misyon sa dagat ay nagbibigay ng karagdagang sigla sa mga sundalong Ukrainian na patuloy na lumalaban sa iba't ibang larangan. Matagal nang nasa ilalim ng mga parusa ang barkong Yanina dahil sa umano'y koneksyon nito sa militar at pamahalaan ng Russia. Bagamat opisyal itong naghahatid ng mga sibilyang kargamento, naniniwala ang Ukraine na ginagamit din ang mga supply upang suportahan ang mga tropang Ruso sa frontline. Bahagi ang pag-atake sa estratehiya ng Ukraine na putulin ang mga posibleng linya ng supply ng kanilang kalaban. Nananatiling napakahalagang larangan ng digmaan ng Black Sea para sa dalawang bansa dahil isa ito sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng kontrol sa lugar na ito ay nagbibigay ng malaking bentahing pang-ekonomiya at militar. Sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barkong Ruso, sinusubukan ng Ukraine na palakasin ang posisyon nito sa dagat at pigilan ang malayang pagkilos ng Moscow sa rehiyon. Nitong mga nakaraang linggo, kapansin-pansin ang pag-init ng sagupaan sa karagatan, kung saan kapwa pinaigting ng Russia at Ukraine ang kanilang mga pag-atake. Tinatarget ng bawat panig ang mga barkong pinaniniwalaang tumutulong sa mga operasyong militar ng kabilang panig. Nagdudulot ang ganitong sitwasyon ng matinding pangamba sa pandaigdigang industriya ng pagpapadala ng mga kargamento at sa seguridad sa pagkain sa buong mundo. Bukod sa mga labanan sa dagat, ipinakita rin ng Ukraine ang kakayahan nitong maglunsad ng mga pag-atake sa malalayong teritoryo sa loob mismo ng Russia.
Layunin ng bagong estratehiyang ito na ilapit ang epekto ng digmaan sa Moscow upang mapilitan ang Russia na maglaan ng mas maraming puwersa sa pagtatanggol sa sarili nitong teritoryo. Ipinapakita nito ang malaking pagbabago sa taktika ng Ukraine mula sa depensa tungo sa mas aktibong opensiba. Sa isang hiwalay ngunit kaugnay na operasyon, inatake ng mga puwersang Ukrainian ang mahahalagang pasilidad sa 3 refinery ng langis sa Bashkortostan. Matatagpuan ang rehiyong ito sa loob ng Russia halos 1,600 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ang pambihirang layo ng pag-atake ay ikinagulat ng mga eksperto sa militar na sumusubaybay sa takbo ng labanan. Isinagawa ang mapangahas na operasyon sa Bashkortostan ng mga unit sa ilalim ng Security Service of Ukraine na mas kilala bilang SBU. Gumamit umano ang SBU ng mga makabagong drone na may mahabang saklaw upang makalusot sa mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Russia at tumpak na tamaan ang mga target. Ipinapakita ng operasyon ang lumalawak na kakayahan ng Ukraine sa pangangalap ng impormasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya. Ayon kay Pangulong Zelensky, milyon-milyong tonelada ng langis ang pinoproseso ng mga refinery na ito bawat taon na tumutulong sa pagpapatakbo ng ekonomiya at militar ng Russia. Ang pagkasira ng mga pasilidad ay maaaring direktang makaapekto sa produksisyon ng gasolina at iba pang produktong petrolyo na kailangan ng mga tangke, sasakyan at eroplano ng Russia. Itinuturing ito bilang isang matinding hampas sa kakayahan ng Moscow na ipagpatuloy ang digmaan. Ang pag-target sa mga infrastruktura ng enerhiya ng Russia ay naging pangunahing bahagi ng estratehiya ng Ukraine upang pahinain ang kakayahang pinansyal ng Moscow. Ang kita mula sa langis at gas ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pondong ginagamit sa kampanyang militar ng Russia sa Ukraine. Sa pamamagitan ng pagpapababa sa produksisyon, umaasa ang Kyiv na mapahina ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang labanan. Bagamat hindi nagbigay ang Moscow ng detalyadong pahayag tungkol sa lawak ng pinsala sa mga refinery sa Bashkortostan, inaasahang magdudulot ang mga pag-atake ng pansamantalang pagkaantala sa daloy ng supply. Ipinapakita rin ng mga insidente na maging ang malalayong lugar sa loob ng Russia ay maaaring maabot ng mga pag-atake ng Ukraine. Ang kakulangan ng sapat na depensang panghimpapawid sa ilang malalayong rehiyon ay isa na namang malaking hamon para sa Kremlin. Ang paglala ng sitwasyon sa Black Sea at ang mga pag-atake sa loob ng Russia ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa internasyonal na komunidad. Maraming bansa ang nagpahayag ng pagkabahala sa posibleng epekto ng mga pangyayari sa pandaigdigang ekonomiya, partikular sa presyo ng langis at pagkain. Gayunpaman, marami rin ang patuloy na sumusuporta sa karapatan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili laban sa pananakop. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na mabilis na nagiging bihasa ang Ukraine sa paggamit ng mga hindi tradisyonal na paraan ng pakikidigma, kabilang ang mga drone sa dagat at himpapawid. Binibigyan ito ng mga makabagong teknolohiya ng kakayahang makipagsabayan sa isang mas malaking kalabang may mas maraming armas at tauhan. Nagbibigay rin ito ng bagong pag-asa sa mga mamamayang Ukrainian na patuloy na naghahangad ng kalayaan at seguridad. Sa kabuuan, ang paglubog ng barkong Yanina at ang pag-atake sa mga refinery sa Bashkortostan ay nagpapakitang patuloy na nagbabago ang anyo ng digmaan at lumalawak ang saklaw nito. Habang nagpapatuloy ang paglaban ng Ukraine, nananatiling nakatutok ang pandaigdigang komunidad sa bawat galaw at bagong pangyayari sa rehiyon. Isang malalim na lamat sa loob ng pamunuan ng Iran ang unti-unting lumalabas sa gitna ng patuloy na digmaan laban sa Estados Unidos at mga alyado nito. Bagamat nagpapakita ng pagkakaisa ang mga pinuno ng bansa sa labas, may matinding hidwaan sa loob kung ano nga ba ang dapat na maging huling layunin o endgame ng labanang ito. Sa ulat na ito, hihimay natin ang dalawang magkatunggaling paksyon sa Tehran na nag-aagawan sa kapangyarihan. Sa nakalipas na linggo, nasaksihan ang sunod-sunod na pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Amerika. Sa kabila ng panlabas na determinasyon na kaya nilang lampasan ang anumang pressure mula sa Washington, hindi maitatago ang hidwaan sa pagitan ng mga ultra-hardliner at mga pragmatiko. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa militar kundi sa hinaharap na direksyon ng buong bansang Iran pagkatapos ng digmaan na kasalukuyang nararanasan. Sa isang panig, naroroon ang mga ultra-hardliner na mariing tinututulan ang anumang negosasyon sa Estados Unidos at naghahangad ng kabuuang tagumpay sa militar. Sa kabilang panig naman ay ang mga sumusuporta kay Pangulong Masoud Pezeshkian at tagapagsalita ng Parlamento Mohammad Bagher Khalibaf na naniniwalang ang presyong militar ay dapat gamitin upang makakuha ng mas magandang kasunduan sa Washington upang maibsan ang hirap ng bansa.
Kilala ang paksyong ultra-hardliner bilang kilusang paydari na ang ibig sabihin sa wikang Persian ay katatagan. Sila ay mga radikal na ideologo na nagnanais na ipatupad ang mahigpit ng kontrol ng Republikang Islamiko sa buong lipunan. Para sa kanila, ang pakikipag-usap sa Amerika ay isang kataksilan at ang tanging solusyon ay ang ganap na pagkapanalo sa digmaan, anuman ang maging kapalit nito sa buhay ng mga karaniwang mamamayan. Samantala, ang kampo ni na Pangulong Pezeshkian at Kalibaf ay may mas pragmatikong pananaw. Para sa kanila, hindi sapat ang purong lakas militar. Ginagamit nila ang opensiba bilang instrumento upang pilitin ang Estados Unidos na maupo sa lamesa ng negosasyon. Nais nilang masiguro ang mga konkretong konsesyon na magpapagaan sa matinding krisis sa ekonomiya na kasalukuyang nagpapahirap sa mga mamamayan sa bansa. Binigyang diin ni Mahdi Mohammadi, isang malapit na tagapayo ni Kalibaf, ang estratehiyang ito. Ayon sa kanyang pahayag sa Telegram, ang negosasyon ay isang pampulitikang kasangkapan at karagdagan sa aksyong militar upang pilitin ang kaaway na sumuko at magbigay ng tunay na konsesyon. Ang linyang ito ay nagpapakita na hindi pa rin isinusuko ng pamahalaan ang diplomasya sa kabila ng patuloy na labanan. Ang hidwaang ito ay nagaganap sa gitna ng malaking kawalan ng katiyakan sa pamumuno. Ang bagong Supreme Leader na si Ayatollah Mojtaba Khamenei ay nananatiling nakatago matapos umanong masugatan sa isang pag-atake noong ika-28 ng Pebrero kung saan napatay ang kanyang ama. Dahil sa kanyang hindi pagpapakita sa publiko, lalong naging magulo ang agawan sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawang paksyon. Parehong inaangkin ng magkabilang panig na mayroon silang buong suporta mula kay Mojtaba Khamenei. Dahil walang malinaw na pahayag mula sa Supreme Leader, ginagamit ng bawat paksyon ang sitwasyon upang palakasin ang kanilang sariling interes. Ang kawalan ng isang sentral na tagapamagitan ay nagpapadulot ng matinding kalituhan sa burokrasya at sa mga unit ng Revolutionary Guard na nagpapatakbo ng digmaan. May mga pagkakataon naman na nagkasundo ang pamunuan. Noong Abril, ang kasunduan sa tigil putukan na pinamagitanan ng Estados Unidos ay nakakuha ng malakas na suporta mula sa Supreme National Security Council ng Iran. 12 sa 13 miyembro nito ang bumoto pabor sa kasunduan, kabilang ang mga matataas na opisyal ng Revolutionary Guard at militar na nagpakita ng panandaliang pagkakaisa. Ang tanging natatanging bumoto laban sa kasunduan ay pinaniniwala ang si Said Jalili, ang pinakakilalang pinuno ng kilusang paydari. Ipinapakita nito ang matigas na paninindigan ng kanyang grupo laban sa anumang pakikipagkasundo sa kanluran. Para kay Jalili at sa kanyang mga tagasunod, ang tigil putukan ay isang kahinaan na magpapahintulot lamang sa Amerika na muling magpalakas ng kanilang puwersa at magpatupad ng blockade. Ngunit mabilis ding gumuho ang tigil putukan nang magpalitan muli ng mga pag-atake ang dalawang panig. Pinuwersa rin ng Iran ang kontrol nito sa Strait of Hormuz kung saan dadaan ang malaking bahagi ng langis sa mundo. Bukod dito, nadismaya ang Iran dahil hindi natupad ang mga pangakong pinansyal sa ilalim ng kasunduan, partikular ang pagpapalaya sa bilyon-bilyong dolyar na pondo na kasalukuyang naka-freeze. Dahil walang nakuhang benepisyo ang bansa mula sa kasunduan, muling nagkaisa ang pamunuan sa kanilang tugon. Ayon kay Ali Valles ng International Crisis Group, naniniwala ang mga pinuno ng Iran na ang wika lamang ng puwersa ang naiintindihan ni Pangulong Donald Trump. Kaya naman kailangan nilang makuha ang kalamangan sa labanan upang mapilitan ng Washington na ibigay ang kanilang mga hiling. Sa kabila nito, patuloy ang panggigipit ng mga hardliners sa loob ng bansa. Sa libing ng namatay na Supreme Leader na si Ali Khamenei, ipinakita ng kilusang paydari ang kanilang lakas. Naging mainit ang pagtanggap ng publiko kay Said Jalili habang si Pangulong Pezeshkian naman ay sinalubong ng mga insulto at sigaw na kamatayan sa nakikipagkompromiso na nagpapakita ng matinding galit ng radikal na masa. Ginamit din ng mga hardliner ang kanilang kontrol sa state television or IRIB upang harangan ang mensahe ng kapayapaan. Pinutol ng telebisyon ang live broadcast ni Kalibaf noong Hunyo habang tinatalakay nito ang negosasyon sa Washington. Kamakailan lang, pinutol din ang talumpati ni Pezeshkian nang banggitin niyang pinayagan ng yumaong Khamenei ang pakikipag-usap sa Amerika bago ito pumanaw. Hindi naman nanahimik ang kampo ni Pezeshkian. Hayagan niyang inakusahan ang IRIB ng paghahati sa bansa sa panahon ng digmaan. Ayon sa Pangulo, pinalalabas ng istasyon na magkahiwalay ang militar at ang pamahalaan. Kinunde na rin ng kanyang tanggapan ang hayagang sensura na ginagawa ng telebisyon ng Estado na nagpapatunay sa lumalalim na lamat sa pagitan ng ehekutibo at ng mga institusyong kontrolado ng hardliner.
Bukod sa media, ipinapakita rin ng mga hardliner ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapasara sa mga cafe sa Tehran na naging tanyag sa panahon ng tigil putukan. Ang mga lugar na ito ay pinupuntahan ng mga kababaihan na hindi sumusunod sa batas ng hijab. Ayon sa reformist cleric na si Muhammad Ali Abtahi, ang mga aksyong ito ay senyales ng lumalakas na impluensya ng mga ekstremistang grupo sa lipunan. Bagamat minorya lamang ang mga taga-suporta ni Jalili, napakalakas naman ng kanilang impluensya. Ayon kay Professor Vali Nasser, mayroon silang malaking pondo, kapangyarihan at marami silang nailagay na tauhan sa burokrasya at sa Revolutionary Guard. Dahil dito, kahit hindi sila ang may hawak ng opisyal na kapangyarihan sa gobyerno, kaya nilang harangan ang anumang hakbang tungo sa kapayapaan at diplomasya. Sa kabilang banda, iginigiit ng mga pragmatiko na upang mapanatili ang pagkakaisa, kailangang tugunan ang kahirapan ng mamamayan. Patuloy ang pagbagsak ng halaga ng pera ng Iran, tumataas ang inflasyon at dumarami ang walang trabaho. Babala ng higit sa 250 dating mambabatas at propesor sa isang petisyon, ang karamihan ng mga mamamayan ay nagnanais ng kapayapaan at maayos na pamumuhay. Nagbabala rin ng isang nangungunang partidong reformist na ang pinsala ng digmaan sa loob ng bansa ay nagpapahina sa pagkakaisa ng lipunan. Sinundan ito ng matinding kritisismo mula sa Tasnim, isang ahensya ng balita na malapit sa Revolutionary Guard. Samantala, ipinahayag naman ng anak ng Pangulo na si Yusef Pezeshkian na ang bansa ay napigilang umunlad at nagkasakit dahil sa ilang dekada ng mga parusa. Sa huli, ang magkabilang panig ay nag-aagawan para sa kapangyarihan pagkatapos ng digmaan. Ang kawalan ng katiyakan sa bagong pamumuno ay nagpapainit sa labanang ito. Ayon kay Abtahi, ang Supreme Leader ay maaaring magsilbing preno upang pigilan ang mga ekstremista. Ngunit kung hindi ito gagamitin ng tama, ang hidwaan sa pagitan ng dalawang paksyon ay maaring maging mas mapanganib sa mga susunod na araw.